tell me why there is sadness in your eyes. I don't wanna say goodbye to you. Stole my heart before my very eyes. Everybody, pain my love, you should paint my love. Instant picture of thousand sunsets on my sleeping times. The words so wild but too big to roll. Paradise, that's one reason why I'll cover you sleeping time. Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel, ang Kanta Kwento. Bakit nga ba mas focus ang mga music channel sa Facebook page kesa dito sa YouTube channel nila? Kagaya na nga lang ng Sweet Notes Music? Kumikita nga ba talaga sila dito? At ano na ba ang natamo nila sa kanilang kasikatan? Yan ang ating aalamin mga kakwento. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay hingin ko po muna ang inyong subscribe bilang suporta at paki-comment kung asan ka ngayon upang malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang kwento natin ngayon. Maraming salamat. Habang lumalago ang Sweet Notes Music, nakaharap ang channel sa mga hamon na konektado sa paglikha at pag-upload ng mga cover songs sa YouTube. Ang mga cover songs, bagamat popular at madalas na nakakaakit ng maraming views, ay hindi nakaligtas sa mga issue ng copyright claims at royalties. Sa simula, ang Sweet Notes Music ay puno ng sigla at pagkamalikhain. Naglalabas ng mga cover ng mga sikat na kanta na nagustuhan ng kanilang audience. Ang mga cover na ito ay naging mahalagang bahagi ng kanilang content strategy, nagdadala ng mas maraming subscribers at engagement. Gayunpaman, kasabay ng tagumpay na ito ay ang pagdating ng mga copyright claims. Ang bawat cover song ay isang pagsubok. Minsan, ang mga copyright ay naglalagay ng claim sa mga video, nangangahulugang ang kita mula sa ads ay napupunta sa mga may-ari ng orihinal na kanta. Ito ay isang karaniwang senaryo na kinakaharap ng mga music creators na nagko-cover ng mga existing songs. Sa ilang pagkakataon, nakatanggap din sila ng mga notification mula sa YouTube na ang ilang video ay maaring ma-demonetize. Sa kabila ng mga hamon, ang karanasan ng Sweet Notes Music sa pag-navigate sa mundo ng copyright claims at royalties ay nagdulot ng mas malawak na pag-unawa sa legal na aspeto ng music creation at distribution. Natutunan nilang balansihin ang kanilang pagkamalikhain sa mga umiiral na batas na nagbigay daan sa kanila na magpatuloy sa kanilang passion habang tinitiyak na ang mga karapatan ng orihinal na mga artist ay nirerespeto. Ang kanilang paglalakbay ay isang patunay ng dedikasyon sa sining ng musika at sa paglikha ng isang sustainable na music career sa digital age. Ganon din naman ang kinakaharap nila sa kanilang Facebook page, ngunit ang Facebook ay mas malawak ang binibigay na engagement sa mga users nito, kagaya ng mga reels at uploads, video, at sa mundo nga ng Facebook ay mas malawak at mas maluwag ang pagpasok ng mga sponsorship. Sa madaling salita, hindi ganun kahigpit ang Facebook sa ilang mga rules. Kaya naman ang Sweet Notes ay mas mapapansin natin na mas madalas sila active sa Facebook kesa dito sa YouTube. Sa ngayon nga dito sa YouTube ay meron na silang 1.6 million subscribers at sa Facebook naman ay 5.2 million followers. Hindi man ganun kalaki ang kita nila sa mga cover song ay napakalaking tulong naman ito upang lumawak ang kanilang fanbase, dahilan upang sila'y maimbitahan ng mga sponsors na magtanghal sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Sa natatamo na nga nilang followers at subscribers ay talaga namang dinudumog sila sa kada puntahan nilang lugar. Gaya na lamang dito sa Dinagat Island, Mindanao, na halos di na sila makapasok sa venue panoorin natin.
Sa pagiging humble ng Sweet Notes at pagsisikap ay samahan natin saglit si BJ. Pinasilip ang kanyang studio na dito nga ay inaabot na siya ng pagtulog sa pag-edit ng kanilang mga upload para sa mga fans panoorin natin. Alright. Hey guys, welcome sa ating vlog. Alright, today nakahigayon may nga maglimpi sa studio. Shoutout Boom Visuals. Salamat sa pagtabang sa pag-arrange sa studio. Ayun, bumili kami ng bagong sofa bed na pwede siyang gawing kama. Ayan o. Yan, pwede siyang gawing kama tapos pwede pang ihigit. Yan, para maganda yung view natin, ay yung comfort natin pag nanonood ng movie. Tapos bumili kami ng cup organizer, yung mga natira kong cup. The rest nabigay ko na. Tapos, yan. Quick studio tour. Marami pang kalat. Pero okay na. Minsan kasi dito ako natutulog kaya bumili na ako ng sofa bed. Alright. Shout out Bon Visuals. Salamat sa pag-assist sa akin dito sa studio. Ang mumunting studio ng Sweet Notes Music. Yan, dyan tayo nagmimix ng music. Alright. Shoutouts. Napaka-thankful ng mag-asawa sa pagtanggap sa kanila since day one ng kanilang mga fans at kaya naman, ang blessing ay sobrang napalapit na sa kanila. Kayo ba mga kakwento tagahanga? Ka ba ng real-life couple na Sweet Notes Music since day one? Pag-usapan natin yan sa comment section sa baba. Mga kakwento at kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay hingin ko po muna ang inyong subscribe bilang suporta at paki-comment kung asan ka ngayon upang malaman ko kung hanggang saan. Nakaabot ang kwento natin ngayon, maraming salamat. Sana, mga kakwento, ay mag-join kayo sa ating membership dito sa ating channel. Ito ay 25 pesos lamang para ma-activate nyo ang mga perks natin, gaya ng ating mga special emoji para sa comment section at early access sa ating mga kwento at marami pang iba. Salamat na agad sa inyong mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Ito ang kanta-kwento na nagsasabing, mabuhay ang talentong Pilipino,